Kabanata 4441 nag-aalalang tanong ni Thea, pero kaya naming ligtas na makatakas kasama si Soren. Limitado ang kapangyarihan ng pagbuo ni James, at hindi niya kayang patayin ang grupo ng mga powerhouse na pinuprotektahan sila ni Zizzle. Nararamdaman ni Thea na hindi ginagamit ni Zizzle ang kanyang buong lakas para basagin pagbuo. Ang isang Kylem Acme na tulad niya ay hindi mapipigilan ng ganoon kadali. Formation ni James. Maaari lang tayong gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Wala rin masyadong tiwala si James. Ngayon, hinihintay na lang niya ang susunod na mangyayari. Gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Pigilan ang grupo ng mga powerhouses kung pinili nilang magkaisa para basagin ang pagbuo. Dahil hindi sila kumikilos, nagpatuloy si James sa paghilom ng kanyang mga sugat habang binibigyang pansin ang pormasyong nakakapit kay Soren. Mahigit kalahating araw na ang lumipas, at ang porma sayon ay nawala. Makabuluhang. Samantala, biglang sumulpat ang isang matandang nakasuot ng kulay abong balabal. Kaguluhan sa labas ng Cloud Universe. Ang matanda ay may mahabang puting buhok at balbas. Nag-hover siya sa labas ng Cloud Universe at naglabas ng makapangyarihang aura. Isang puwersang labanan ang sumiklab sa Cloud Universe, at maraming mundo ang nagkaroon. Nawasak. Maging ang punong tanggapan ng Cloud Race ay nabasag. Mga durog na bato. Gayunpaman, isang malaking palasyo ang nakatayo pa rin sa gitna ng kaguluhan. Ang palasyo ay isang ipinagbabawal na lugar ng Cloud Race. Sa sandaling iyon, isang maliwanag na liwanag ang nagsimulang sumikat mula sa palasyo. Agad na napansin ng mga powerhouse ng Cloud Race ang abnormal na liwanag. Marami sa kanila ay nagtipon at tumingin sa nakasisilaw na soul lamp na may kagalakan. Bumalik na ang ating Grand Patriarch. Bumalik na siya sa wakas. Ang mga kapangyarihan ng Cloud Race ay malapit nang lumuha mula sa kanila. Tonanabik. Sa mga taong wala ang kanilang Grand Patriarch, sila ay inapinang ibang lahi. Ngayong nakabalik na ang kanilang Grand Patriarch, sa wakas ay makakagawa na sila ng pagbabalik. Ang matandang lalaki na lumitaw sa labas ng Cloud Universe ay si Dawson Yiska. Isa sa mga pangunahing salarin na sinubukang lipulin ang human race noong panahon ng Primordial Realm Era. Siya ay isang Pictera Acme ngunit noon ay nasugatan sa labanan. Pagkatapos, umalis siya sa isang paglalakbay upang mapabuti kanyang sarili at pinagaling ang kanyang mga sugat. Si Dawson ay lumutang sa chaos, sinusuri ang porma sayon na nakapalibot sa kabuuan. Cloud Universe. Iniunat niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw. Mula sa kanyang mga daliri, tumatama sa porma sayon. Nanginginig ang porma sayon, at hindi mabilang na mga bitak ang nabuo. Si James ay agad na nakaranas ng backlash, nagluwa ng isang subaw ng dugo, at nahulog. Ang lupa. James. Agad na sumugod si Thea para alalayan siya mula sa lupa. May powerhouse sa labas na sinusubukang sirain ang formation. Masasabi kong siya. Napakalakas at nalampasan na ang Terra Acme rank. Tanong ni Thea, si Yori ba? Hindi. Inilabas ni James ang kanyang divine sense, nakuha ang hitsura ni Dawson, at ipinakita ito kay Thea. Agad naman siyang pinakilala ni Thea. Ito ang Grand Patriarch ng Cloud Race. Dawson Yiska. Bahagyang kumunat ang noo ni James at nagtanong, the Cloud Race's Grand Patriarch. Bakit? Napakalakas ng aura niya. Mas malakas siya kay Zizzle. Si Dawson, na nabigong masira ang porma sayon sa kanyang unang pagsubok, ay namangha. Ngumiti siya at bamulong, kahanga-hanga. Itinuro niya ang kanyang daliri sa porma sayon at nagpakawala ng panibagong atake. Sinubukan ni James ang kanyang makakaya upang palakasin ang porma sayon, ngunit isa pang pag-atake ang tumama. At nagsimulang kumalat ang mga bitik sa kabuuan nito. Upang maiwasan ang pagbagsak ng porma sayon, hinigop pa ni James ang ilan sa pinsala na ginawa sa pagbuo. Lumala ang mga sugat ni James. Pagkatapos ng ilang suntok pa, ang porma sayon na nawasak.
Thea, may kailangan tayong gawin. Hindi magtatagal ang formation. Mas matagal pa. We need to make a sacrifice, mataimtim na sabi ni James. Kabanata 4442. Kabanata 4442. Wala sa kanila ang sitwasyon. Pabor. Ang Grand Patriarch ng Cloud Race, si Dawson, ay bumalik mula sa kanyang mahabang panahon. Kawalan. Si Dawson ay nasa tuktok ng Terra Acme rank matagal na ang nakalipas. Pagkatapos ng labanan sa ang Primordial Realm, nawala siya. Kumalat ang chismis na siya ay namatay. Tanging alam ng Cloud Race na siya ay buhay ngunit piniling lumayo sa publiko. Mata. Ngayong bumalik si Dawson, mas potent siya. Wala rin si Zizzle. Ikumpara sa kanya. Ang kanyang kalahating pusong pag-atake ay nagdulot ng malaking pinsala sa Porma Sion na iyon. Si James ay gumugol ng maraming pagsisikap sa pagtatayo. Matapos masira ang Porma Sion, dumana si James ng napakalaking backlash. Tumingin si James kay Thea at sinabing, "Thea, it's a choice between me and Soren. Ang isa sa atin ay kailangang isakripisyo. Mamamatay si Soren kapag nakatakas ako ngayon. Ngunit kung matagumpay na nakatakas si Soren, mamamatay na ako." Naging seryoso ang mukha ni Thea. Boom! Hinampos muli ni Dawson ang Porma Sion. Ang kanyang malakas na puwersa ay bumagsak sa Porma Sion, at nagsimula ang mga bitik dito. Kumalat. Tumalsik na naman ng dugo si James. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, summoning. Hindi mabilang na formation inscriptions para kumpunihin at mapanatili ang formation. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay nagkaroon lamang ng pansamantalang epekto. Si Dawson ay napakalakas at sisirain ang Porma Sion sa lalong madaling panahon. Hindi mapakali si James sa pagtulo ng dugo sa kanyang labi. Hindi natin hahayaang mamatay si Soren dito. Siya ay nasa ika-9 na yugto ng Omniscience Path, kaya kung siya ay gumaling, maakay niya ang human race sa kaluwalhatian at makakuha ng isang foothold sa Greater Realms. Isasakripisyo ko ang sarili ko para sirain ang formation na bumibitag sa kanya. Kapag nakalaya na siya, may lalabas mo siya rito ng ligtas. Dapat kayanin ng formation ko. Para tumagal pa, mananatili ako para pigilan si Dawson. James. Tumingin si Thea kay James na may luhang tumulo sa kanyang mga pisngi. Samantala, ang grupo ng mga powerhouse ay nanatiling magkasama sa isang lugar sa Cloud Universe. Tumayo si Zizzle sa unahan. Anong malakas na puwersa? Naramdaman ni Zizzle ang isang powerhouse na nagtatangkang basagin ang Porma Sion at siya. Nagulat sa lakas niya. May nakita siyang kakaibang aura, at isa iyon. Hindi pa niya nakatagpo noon. Matapos makita ang hitsura ng matanda lalaki, agad niya itong nakilala. Ang Grand Patriarch ng Cloud Race, Dawson. Hindi ko inaasahan na siya ang unang pumasok sa Kylem Acme rank. Nang marinig ang mga salita ni Zizzle, nagulat ang mga powerhouse. Anong sabi mo? Pumasok na ang matandang iyon sa Kylem Acme rank. Nagulat si Geralt. Pamilyar sila kay Dawson. Siya ay isang powerhouse sa parehong ranggo bilang sila pabalik sa Primordial Realm era. Sa labanan noon, nasugatan si Dawson at nawala ng hindi mabilang taon. Ngayong muli siyang lumitaw, isa na siyang Kylem Acme. Samantala, ikinaway ni James ang kanyang kamay, at ang Porma Sion ay natrap si Soren. Lumitaw sa harapan niya. Tumingin si James sa itim na palasyo sa unahan niya at sinabing, "Sir, aalis na po ako. Ang lahi ng tao ay nasa iyong mga kamay." Binata. Ang paos na boses ay nanggaling sa loob ng itim na palasyo. "Mas malaki ang potential mo kaysa sa akin. Dapat kang tumakas ngayon din. Kung ikaw manatiling nagtatago saglit, tiyak na magiging Kylem Acme ka at maabot ang ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Bukod dito, mayroon ka rin naiintindihan ng Blight Omniscience. Ang lahi ng tao ay magkakaroon ng mas malaki pag-asa sa iyo. Hindi na kailangang isakripisyo ang iyong sarili para iligtas ako." Nag-aalala si Soren sa desisyon ni James. Masasabi niyang mahusay si James. Potensyal. Si James ay mahinang cultivator pa noong una silang magkita. Gayunpaman, nagawa niya
makabuluhang lumago sa loob lamang ng maikling panahon. Kung patuloy siyang mag-improve, gagawin niya maging pinakamalakas na magsasaka sa Greater Realms. Kaya, hindi ginawa ni Soren. Gusto ni James na isakripisyo ang sarili para iligtas siya. Kung papasok ako sa Kylum Acme rank o hindi ay hindi sigurado. Gayunpaman, gagawin mo. Mabawi mo ang iyong lakas sa iyong kalakasan pagkatapos mong makaalis dito. Ang pagbawi ay magiging mas mabilis kaysa maabot ko ang Kylum Acme rank at ang ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Ang sangkatauhan ay hindi kayang hintayin ako para maging mas malakas. Pagkatapos magsalita, sinimulan ni James na sunugin ang kanyang espiritual na kapangyarihan at isang malakas na puwersa na lumampas sa kanyang cultivation rank ay lumabas sa kanyang katawan. Agad na sumabog ang sugatang katawan ni James na may malakas na aura. Kabanata 4443. Kabanata 4443 sumigaw si Thea, James. Unti-unting tumayo si James at ikinaway ang kamay, naputol ang sasabihin ni Thea. Bilang matrona ng sangkatauhan, dapat alam mo ang tamang pagpili, Thea. Ikaw dapat tingnan ang mas malaking larawan. Alam na alam ni Thea na tama si James. Siyempre, naiintindihan ko. Pero hindi ko kayang bitawan ka. Nabulunan si Thea habang nagsasalita. Hinaway-kaway ni James ang kanyang kamay, at isang sigil ang lumitaw sa harap ni Thea. Itago mo ito sa iyo, at i-activate ito kapag nasa desperado kang sitwasyon. Walang paraan. Ito ang sigil na ibinigay sa kanya ni Zella sa landas ng Heavenly Awakening. Si Zella ay tila nakakuha ng pananaw sa hinaharap at partikular na ibinigay ang sigil sa kanya. Gusto ni James na buhayin ito sa labanang ito ngunit naramdaman niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ang kasalukuyang labanan ay nauugnay lamang sa kaligtasan ng human race at hindi tungkol sa kaligtasan ng buong Greater Realms. Nagkaroon si Zella ng insight sa isang kaganapan sa hinaharap na makakaapekto sa Greater Realms. At nais niyang gamitin ang sigil sa panahong iyon. Tinanggap ni Thea ang sigil na may luha sa kanyang mga mata. Boom! Si Dawson ay gumawa ng isa pang suntok sa porma sayon, na naging dahilan upang muling magbago. Sinunog na ni James ang kanyang katawan at espiritual na kapangyarihan upang madagdagan ang kanyang katawan. Lakas! Bagamat hindi masyadong mataas ang kanyang cultivation rank, ang kapangyarihang naglalabas mula sa kanya. Katawan ay kapantay ng isang powerhouse sa tuktok ng Terra Acme rank. Tumayo si James at pumasok sa Omniscience Path H's 8th stage. Isang puti, ningning at apoy ang lumabas sa kanyang katawan. Sinunog niya ang kanyang laman, espiritu, dugo, at kaluluwa para sa kapangyarihan. Nasusunog ang katawan ni James. Sa sandaling iyon, ang kanyang aura ay hindi kapani-pani walang kakaiba at makapangyarihan. Ang kanyang aura ay unti-unting nalampasan ang quasi-Kylum Acme rank at naging maihahambing sa isang Kylum Acme. Naluluhang nakatingin sa kanya si Thea. Isinakripisyo ni James ang kanyang sarili para sa sangkatauhan at titigil sa pag-iral pagkatapos ng labanan. Break. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa kanya. Dulo ng daliri. Ang puwersa ay bumaril, na agad na nawasak ang itim na palasyo na nakakulong kay Soren. Matapos mawala ang itim na palasyo, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may gusot. Pumasok ang hitsura sa kanilang paningin. Ang katawan ni Soren ay malubhang nasugatan at maliwanag na nasa kanyang limitasyon. Matigas na sabi ni James, paalisin mo si Soren dito, Thea. Napatingin si Soren kay James. Naramdaman niyang isinakripisyo na ni James ang sarili upang makakuha ng lakas, at walang babalikan. James, pagkatapos mong makatakas, magtago ka at gumaling ng maluwag. Tumingin si James kay Soren at ikinaway ang kanyang kamay, na lumikha ng bitek sa kawalan. Pagkatapos, isang malakas na puwersa ang lumitaw at bumalot kina Thea at Soren. Ang lakas! Binuhat ang dalawa at kinaladkad sa siwang, na wala sa kanyang paningin. Gumamit si James ng supernatural power para i-teleport ang dalawa palayo. Ngayon, kailangan niyang labanan ang kanyang huling laban.
Kahit na naghihintay sa kanya ang kamatayan, gusto niyang kaladkarin ang ilan sa mga ito. Powerhouses kasama niya. Sumigaw si James, dalhin mo. Kabanata 4444. Kabanata 4444 na umugang ang mga salita ni James. Sa buong Cloud Universe. Ang kanyang boses ay naglalaman ng nakakatakot na pang-aapi at kapangyarihan, na agad na pumatay ng ilan. Mahihinang nilalang na nabubuhay. Naramdaman ni Zizzle ang potent aura sa loob ng formation at nakita niya si James. Napapaligiran ng puti at pulang apoy. Agad naging solemn na ang ekspresyon niya. Wala ba siyang respeto sa kanya? Sariling buhay. Hindi ako makapaniwalang sinunog niya ang sarili niya para makakuha ng kapangyarihan. Huminga ng malalim si Zizzle. Swoosh! Isang figure ang lumipad sa hangin at agad na lumitaw sa kanyang harapan. Itinaas ni James ang kanyang mahabang itim na espada at itinutok kay Zizzle at sa powerhouses sa likod niya. Naisip agad ng mga powerhouse kung ano ang ginawa ni James para mapahusay. Ang lakas niya. Nakakatakot ang aura ni James, at kahit si Zizzle ay hindi niya ikinumpara sa kanya. Isang mata sa mata at ngipin sa ngipin. Malungkot ang ekspresyon ni James at mabangis. Noong nakaraan, lahat kayo ay nagsanib puwersa para sirain ang primordial realm at brutal na pumatay ng tao. Ngayon, pagbabayaran mo ang iyong mga kasalanan. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong Cloud Universe. Boom! Isa pang pagsabog ang sumabog sa pagbuo na nakapalibot sa Cloud Universe. Hinampas na naman ni Dawson ang pormasayon. Ngumuso si James at nagbuhos ng malakas na puwersa sa formation. Ngayong mas malakas na siya, kaya niyang palakasin at patatagin ang pormasayon. Kahit si Dawson ay mahihirapang sirain ito sa maikling panahon. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dawson, at napabulalas siya, naging ang pormasayon. Mas malakas. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng isang Kylem Akmin na may hawak sa formation. Magkasama. Sino ba talaga ang nagtayo ng formation na ito? Kasabay nito, nagpapahinga si Yori sa pangunahing bulwagan ng Doom Rays sa kanyang mga mata. Sarado. Naghihintay siya ng mga update mula sa Cloud Realm. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumitaw sa bulwagan. Ang lalaki ay mukhang magulo ngunit nakasuot ng isang matatag na ekspresyon. Ito ay walang iba kaysa kay Wyatt na naligtas mula sa Heaven Eradicating Sect. Matapos mapalaya si Wyatt, bumalik siya kaagad sa Doom Race. Gayunpaman, pagpasok niya sa main hall, nakita niya si Yori sa pinakamataas na upuan. Elder Yori, iyan ang posisyon ng Patriarch. Paano ka makakaupo doon? At saka, nasaan ang aking ama? Pumasok si Wyatt sa bulwagan at agad na tinanong si Yori. Dahan-daang iminulat ni Yori ang kanyang mga mata at nakita ang gusot na si Wyatt. Malumanay niyang sagot. Hindi ba dapat nasa headquarters ka ngayon ng Cloud Race? Ano nangyari sa'yo? Nakuha mo ba ang Blythe Omniscience at pinatay mo si Soren? Sa sandaling iyon, isang tao ang lumitaw sa pangunahing bulwagan. Nag-aalalang sabi ni Kamat, Sir Yori, mayroon akong masamang balita. Isang pormasayon ang naitakda sa paligid ng Cloud Universe. Ang Patriarch ng Cloud Race, si Dawson, ay mayroon. Ibinalik. Isa na siyang Kylem Akmin. Anong sabi mo? Biglang napatayo si Yori sa gulat. Naguguluhan si Wyatt sa mga nangyayari. Tumingin si Yori kay Wyatt at nagtanong, ano ang nangyari, Wyatt? Gayunpaman, napatulala si Wyatt sa kanyang tanong. Naguguluhan din siya ng ang sitwasyon at kung bakit si Yori ang Doom's Patriarch. Lumapit si Yori kay Wyatt, binuhat siya sa ere, at tinanong si Cuddle. Ano exactly? Nasa Cloud Realm. Kabanata 4445. Kabanata 4445. Totoong sagot ni Wyatt, wala ako ideya kung ano ang iyong pinag-uusapan. Nakatakas lang ako sa Heaven Eradicating. Ang sekta, may kinalaman ba ito sa taong nagpapanggap sa akin? Ang taong nagpapanggap sa iyo. Nagulat si Yori at agad na bumitaw. Nang Wyatt, tumingin si Wyatt kay Yori at nagpaliwanag, oo. Nagkaroon ng powerhouse mula sa ang human race na nag-disguise sa sarili ko.
Pilit niyang kinuha ang akin. Alaala at aura ng kaluluwa. Ang plano niya ay pasukin ang ating lahi at pukawin ang A. Labanan sa pagitan natin at ng iba pang lahi. Ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Yori. Ibig sabihin ba ay nakulong ka ng human race sa lahat ng oras na ito at nakatakas lang? Oo, tumango si Wyatt. Mabilis niyang ibinahagi ang lahat ng kanyang nalalaman, lalo na tungkol kay James. Damn it! Ang mukha ni Yori ay may mga ugat, at mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Siya, biglang nawala sa main hall at lumitaw sa labas ng Cloud Universe. Si Wyatt na naiwan sa loob ng main hall ay napatingin kay Kamat. Na-curious siya sa ginawa ni James habang ginagaya siya at ano ang nangyari sa loob ng Dooms, kasama na kung bakit si Yori ang bagong patriarch. Gayunpaman, umiwas siya mula sa pagtatanong ng anumang mga katanungan. Mabilis na umalis si Wyatt sa paghahanap sa punong tanggapan ng Doom Race at tumungo ang Cloud Universe. Nang lumitaw si Yori sa labas ng Cloud Universe, nakita niyang umaatake si Dawson. Ang pagbuo. Sa kasamaang palad, isinama ni James ang kanyang kapangyarihan sa pagbuo sa palakasin ito. Bagamat si Dawson ay isang Kylem Akmin, hindi siya makabasag. Sa pamamagitan ng matatag na pormasayon ng madali. Tinitigan siya ni Yori at sinabing, Dawson. Naramdaman ni Dawson si Yori at lumingon siya para makita siya. Hinaplos niya ang kanyang balbas at nakangiting sabi, I wasn't expecting to meet you under such circumstances. Ako, tingnan mo na abot mo na ang ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Nagkaroon ng gana si Yori na labanan si Dawson para malaman kung ang Kylem Acme rank o ang Omniscience Path H's 9th stage ay mas malakas. Gayunpaman, mas nag-aalala siya sa sitwasyon sa loob ng Cloud Realm. Tanong ni Yori, ano ang nangyayari? Nagkibit balikat si Dawson at sumagot, hindi ko alam. Kababalik ko lang at kanina. Hinarangan ng pormasyong ito. Isa itong sinaunang pormasayon na maaaring hamarang kay Divine. Mga pandama, pilit kong sinisikap na sirain ang pormasayon, ngunit nangyari na. Pinalakas ng malakas na enerhiya, kaya hindi ko pa ito nagawang sirain. Kami, baka masira ang formation kung magtutulungan tayo. Matapos ang maikling komunikasyon, itinuon ni Yori ang kanyang lakas sa kanyang kamao at sinuntok ang formation. Ang kanyang suntok ay naglalaman ng kanyang pisikal na lakas. Ang kanyang pisikal na lakas ay hindi mas mababa kaysa sa isang Kylem Akmin. Boom! Isang napakalaking pagsabog ang sumabog sa ibabaw ng formation. Ang pagbuo. Pabago-bago ngunit hindi nawasak. Nagulat din si Dawson sa nakakatakot na pisikal na lakas ni Yori. Samantala, nakatayo si James sa harap ni Zizzle at ng grupo ng mga powerhouse. Bigla, naramdaman niya ang isa pang nakakatakot na puwersa sa labas ng pagbuo. Alam ni James na ang puwersa ay kay Yori. Sa kabila nito, walang dapat ikatakot si James. Kahit na nasa labas ng Cloud Universe sina Dawson at Yori, hindi pigilan siya sa pagpatay sa mga powerhouse na nakulong sa loob nito. Lumapit si Zizzle at hinikayat siya, sinabing, James, hindi mo dapat magpatuloy sa maling landas. Ngayon na nakatakas na si Soren, hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong sarili. Kung titigil ka ngayon, magkakaroon ka pa ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi, hindi na sila babalik kapag naubos na ang iyong puwersa sa buhay. Malamig na tugon ni James, ang maling landas. Mali bang kunin ko? Paghihiganti. Bilang isang tao, mali ba para sa akin na hilingin na umakyat ang lahi ng tao o umakyat? Maghanda ng landas para sa aking mga tao. Mamatay. Pagkatapos magsalita, nawala sa paningin ko si James. Muli siyang humarap kay Geralt at itinutok ang kanyang mahabang espada sa katawan ni Geralt. Ang kasalukuyang lakas ni James ay kapantay ng Kylem Acme rank sa karagdagan ng Blythe Omniscience, kaya madali para sa kanya na harapin ang isang pick. Terra Acmin. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Geralt na umiwas. Tinusok siya ng mahabang espada, katawan, at isang nakakatakot na puwersa ang tumagos sa kanyang katawan mula sa lugar ng sugat. Ang kanyang katawan, hindi na kayanin ang mapanirang sword intent at nagsimulang malaglag.
Maya-maya. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay sumangga sa isang madugong pulang ambon. Kabanata 4446. Kabanata 4446 sa ilalim ng karaniwang mga pangyayari, A. Cultivator na umabot sa huling yugto ng Terra Acme rank. Pambihirang pisikal na lakas. Gayunpaman, hindi napigilan ni Geralt ang pag-atake ni James, at ang kanyang pisikal na katawan ay napawi. Ang kaluluwa ni Geralt ay biglang tumakas sa lugar. Iligtas mo ako, Zizzle. Lumitaw sa di kalayuan ang kaluluwa ni Geralt, at puno ng takot ang ilusyon niyang mukha. Kahit nasugatan na si Geralt, may pagkakataon na sana siya laban kay James kanina sa laban. Baka nakaligtas siya kung lalaban siya sa buong lakas niya. Sa kasamaang palad, hindi na siya katapat ng kasalukuyang James. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Geralt sa mukha ni James. Ang kanyang desperasyon ay katulad noong hinarap ni James sina Winton at Zizzle pagkatapos niya ay pumasok sa Kylem Acme rank. James. Sa isang iglap, nagpakita si Zizzle sa harapan ng kaluluwa ni Geralt at sinabing, "I've warned you." Hindi para patayin siya. Hindi mo maaaring patayin ang alinman sa mga powerhouse dito. Malamig na sagot ni James, "Sa tingin mo ba mapipigilan mo pa ako?" Nasunog na siya ang kanyang sarili upang makakuha ng lakas at hindi magtatagal sa ganitong estado. Hindi na kontento si James sa pagliligtas lang kay Soren. Gusto niyang lipulin ang mga powerhouse na naruroon at nagbibigay ng landas para sa sangkatauhan. Dahan-dahan siyang humakbang at misteryosong nawala sa paningin. Na-activate na ni James ang Blithe Omniscience, at kahit si Zizzle ay hindi napigilan kanya. Sumugod siya sa harap ng kaluluwa ni Geralt at pinutol ang kanyang espada. Alam ni Geralt na hindi na siya makakaasa kay Zizzle. Hindi niya gustong mamatay, ngunit kung siya kailangan, gusto niyang magdusa din si James. Sa huling sandali, pinili niya pagsira sa sarili. Sumama ka sa akin, James. Ang ilusyon na mukha ni Geralt ay naging distorted, at habang nahulog ang espada ni James, ang kanyang kaluluwa sumabog. Isang nakakatakot na puwersa ang sumabog. Ang pagsabog ng isang rurok ng kaluluwa ni Terra Acme ay nagkaroon ng lakas ng buong lakas na pag-atake ng isang Kylem Acme. Agad na pinasabog ng puwersa ang pisikal na katawan ni James at nagdusa. Matinding trauma. Gayunpaman, hindi nababahala si James sa kanyang mga pinsala. Matapos maramdaman na nawala ang kaluluwa ni Geralt, lumingon si James sa isa mga powerhouse sa di kalayuan. Tumakbo. Ang mga powerhouse ay agad na nagkaroon ng parehong pag-iisip. Mabilis nilang itinago ang kanilang aura at tumakas sa iba't ibang direksyon. Alam ng lahat na sinusubukan ni Dawson na basagin ang porma sayon na nakapalibot sa Cloud Realm. Hanggat natigil sila ng sapat na oras hanggang sa puwersa ng buhay ni James nasunog, mabubuhay sila. Si James naman ay nanatiling walang ekspresyon. Binalot ng kanyang porma sayon ang buong Cloud Universe, at ang grupo ng hindi nakatakas ang mga powerhouse sa saklaw ng Cloud Universe. Sa makatuwid, may tiwala si James na patayin sila. Itinuon ni James ang kanyang tingin sa Soul Race's Patriarch. Naramdaman agad ng Soul Demon Master ang titig at mukha ni James. Nagdidilim. Ang lakas niya ay katulad ng kay Geralt. Gayunpaman, agad na napatay si Geralt. Alam ng Soul Demon Master na hindi siya makakatakas at makakalaban lamang hanggang sa kanyang kamatayan. Alam na sinunog ni James ang kanyang puwersa sa buhay upang makakuha ng lakas, gusto ni Geralt gawin ang parehong. Nakalock na ang aura ni James kay Geralt at madaling naabutan. Hindi mo ako mapapatay, James. Na-distort ang mukha ng Soul Demon Master habang nagcast siya ng Secret Art. Sunugin ang kanyang katawan, dugo, kaluluwa, at path powers. Ang Soul Demon Master ay agad na nakakuha ng malaking lakas. Ang kanyang aura at lakas ay hindi mas mababa kay James ngayon. Ha! Malamig na sanggal ni James. Agad na sinugod ng Soul Demon Master si James. Gayunpaman, ganap na hindi siya pinansin ni James. Kabanata 4447. Kabanata 4447 ang Soul Demon Master ay nagkaroon
Piniling sunugin ang kanyang puwersa sa buhay para sa lakas, at ang kanyang kapalaran ay natukoy na. Ayaw ni James na mag-aksaya ng oras sa isang taong nakatakda ng mamatay. Sinunog ng Soul Demon Master ang sarili para labanan si James. Gayunpaman, umiwas si James na makipaglaban sa kanya. Hindi na naabutan ng Soul Demon Master si James, na nag-activate na ang Blythe Omniscience. Ang iba't ibang mga powerhouse ay tumakas sa iba't ibang larangan ng Cloud Universe. Naramdaman ng lahat na pinili ng Soul Demon Master na magsakripisyo sarili para sa lakas na lumaban. Sa kasamaang palad, ayaw siyang kalabanan ni James. Naging malungkot ang kanilang mga mukha. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Wala na ba tayong pagpipilian kundi ang sundan ang parehong landas gaya ng lahing kaluluwa? Patriarch. Ngunit pipiliin ni James na iwasan ang labanan sa amin kung gagawin namin ito. Pagkatapos ay magsasakripisyo tayo. Walang kabuluhan. Ang mga powerhouse ng iba't ibang lahi ay may mga soul na ekspresyon, hindi sigurado sa pinakamahusay na solusyon sa kanilang problema. Samantala, lumitaw na si James sa planeta, kung saan nagtatago si Zussman. Sumilay si James sa kanyang harapan at itinutok ang kanyang espada. Mamatay! Sigaw ni James, at nawala siya sa paningin. Hindi tulad ng Soul Demon Master, pinili ni Zussman na tumakas. Siya ay malalim sa ang space path at mabilis na ginamit ang kapangyarihan nito para tumakas. Bagamat hindi niya kaya umalis sa Cloud Universe, maaari siyang tumawid sa iba't ibang larangan. Nakatakas si Zalson sa isang malayong lugar ng Cloud Universe. Gayunpaman, isang mahabang itim na espada ang biglang lumitaw at agad na tumusok sa kanya. Katawan. Sinira ng nakakatakot na puwersa ni James ang kanyang katawan at nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang kaluluwa. Muling hiniwa ni James ang kanyang espada at tuluyang nilipol ang kaluluwa ni Zalson. Sa pamamagitan lamang ng dalawang suntok, napawi ni James ang katawan at kaluluwa ni Zalson, na sa tuktok ng Terra Acme rank. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si James, at nanlabo ang kanyang paningin. Bagamat nakakuha si James ng napakalaking lakas, nagbayad siya ng mabigat na halaga. Kanyang buhay. Dahan-daang mawawala ang puwersa, at siya ay titigil sa pag-iral, na walang iwanan. Sa likod maliban sa mga maalamat na kwento at alaala ng iba pang nilalang. Sa kanya, umiling si James, pinilit ang sarili na magkamalay. Siya ay nagpakita sa harap ng Ghost Races Patriarch. Arg! Galit na galit ang Patriarch ng lahing Ghost. Ang Ursus at Stone Races Patriarchs ay namatay sa kamay ni James. Ang aswang. Ang Patriarch ni Race ay ayaw mamatay at piniling sunugin ang sarili tulad ng Soul Demon Master. Tapos, kinasuhan niya si James. Gayunpaman, hindi tinamaan ng kanyang malakas na puwersa si James. Sa halip, tinamaan nito ang bituin. Sansinukob. Ang kanyang nakakatakot na pag-atake ay naging sanhi ng pagyanig ng Cloud Universe, at nagsimula ang mga bitik. Anyo sa kawalan. Kung hindi dahil sa pagbuo, ang Cloud Universe ay naging nawasak. Ayaw ni James na sayangin ang kanyang limitadong oras sa mga malapit ng mamatay. Sinamantala niya ang Blythe Omniscience at iniwasan ang Ghost Race. Patriarch. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa likod ng isang Permanence Acmin. Bago pa maramdaman ng Permanence Acmin ang panganib, ang kanyang katawan at kaluluwa ay nilipol. Si James ay parang Diyos ng kamatayan, naglalakbay sa Cloud Universe at pag-aani ng buhay ng mga powerhouses ng isa-isa. Samantala, nagsama sina Yori at Dawson sa labas ng Cloud Universe at inatake ng paulit-ulit ang Pormasayon. Gayunpaman, patuloy ding hinati ni James ang kanyang lakas para mapanatili ang pagbuo. Habang sinusubukang alisin ang iba pang mga powerhouse, ginamit din ni James ang kanyang lakas para labanan ang mga pag-atake nina Dawson at Yori. Ang paggawa nito ay nagpabilis sa pagkasunog ng kanyang buhay. Puwersa. Gayunpaman, tiwala si James na kaya niyang lipulin ang lahat sa loob. Formation hanggat hindi nasira ang formation. Sa 10 mahusay na lahi ng Patriarch, ilan sa kanila ang namatay na. Samantala, ilan sa kanila ang piniling sunugin ang kanilang mga sarili.
Sa kasamaang palad, hindi na nila nahabol si James. Sa huli, nagpasya silang umatake. Ang porma sayon ng buong lakas. Sasagutin ni James ang puwersang ginawa nila sa formation. Siya ay patuloy na nasugatan, at ang kanyang lakas ay unti-unting humihina. Lalong lumalabo ang kamalayan ni James. Kailangan kong magmadali. Kabanata 4448. Kabanata 4448 marami sa iba't ibang lahi. Ang mga powerhouse ay namatay, at ang ilan ay piniling sunugin ang kanilang puwersa sa buhay. Sa kabilang banda, hindi nasira ang porma sayon ni James. Ang mga powerhouse na kumonsumo ng lakas ng kanilang buhay para sa lakas ng tuloy-tuloy. Sinalakay ang porma sayon kasabay ng dalawang powerhouse sa labas ng Cloud Universe, na nagdulot ng trauma kay James. Sa kabila nito, nanatiling mulat si James sa kanyang malakas na paghahangad. Mabilis siyang kumilos laban sa grupo ng mga powerhouse. Samantala, ginamit ni Yori at Dawson ang kanilang buong lakas para salakayin ang porma sayon. Mula sa labas ng Cloud Universe, pumasok si Yori sa 9th stage ng Omniscience Path, at isang cyan glow nagliliwanag mula sa kanyang katawan. Matibay ang formation. Ang kulubot niyang mukha ay may Soul Emna na ekspresyon. Nagpatuloy si Yori sa pag-atake ngunit hindi nito nagawang basagin ang porma sayon. Huwag ka nang magpigil, Dawson. Kailangan mong gumamit ng buong lakas, sabi ni Yori. Walang magawang sagot ni Dawson, I'm already exerting all my lakas. Sabi ni Yori, may masama akong premonition. Dapat may nangyaring kakila-kilabot. 1/3. Ang Cloud Universe. Kailangan nating sirain ang formation sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang Greater Realms ay dadaan sa isang malaking pagbabago. Sa loob ng Cloud Universe, napatay na ni James ang karamihan sa iba't ibang mga patriarka. Isa lamang sa kanila ang naiwan si Jethro, ang patriarch ng mga anghel. Agad na sumulpot si James sa harapan ni Jethro. Natarante si Jethro at nagmakaawa, pakiusap, iligtas mo ako, James. Imposible. Ang katawan ni James ay nagbuga ng apoy, at ang kanyang mukha ay halos masunog. Inilalantad ang kanyang mga buto. Nakakatakot at nakakatakot ang itsura niya sa sandaling iyon. Hindi alintana kung bakit nakilahok ang mga anghel sa pagtatangkang paksain ang tao, kasali pa rin sila at kailangang magbayad ng halaga. Kailangan kitang patayin. Kung ang mga tao ay namamahala sa pagbangon sa hinaharap, maaari nilang iligtas ang mga anghel noon. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Nang marinig ito, napapikit si Jethro. Sige, patayin mo ako. Tatanggapin ko ang parusa sa ngalan ng ating lahi. Agad namang kumilos si James. Ang kanyang mahabang salita ay tumagos sa katawan ni Jethro, agad na naglaho sa kanyang katawan at kaluluwa. Sa wakas ay pinatay na ni James ang mga patriarch ng mga pangunahing lahi, pati na rin ang mga salarin. Nagdulot ng paghihirap sa mga tao. Bagamat patay na ang mga pangunahing salarin, maraming akmin ang nabubuhay pa. Ang Cloud Universe. Sa kasamaang palad, hindi na hinayaan ni James na mabuhay ang sinuman mula noon. Sila ay lumahok din sa labanan upang sirain ang sangkatauhan noong nakaraan. Gusto ni James na patayin ang lahat ng may dugo ng human race. Mga kamay. Matapos mamatay ang mas malalakas na magsasaka, ang mga natitira ay madaling harapin. Nag-hover si James sa kawalan ng Cloud Universe. Ang apoy sa kanyang katawan ay nag-alab ng mas masigla, at ang kanyang kamalayan ay dahan-daang dumudulas. Ang kanyang pisikal na katawan ay halos masunog, at ang kanyang kaluluwa ay halos ganap na nawala. Sa isang lugar sa Chaos ay isang tiwangwang na lugar na may ilang patay na universo na walang bakas ng buhay. Biglang sumulpot sa isang patay ang isang magulong lalaki at isang magandang babae. Planeta sa lugar. Walang iba kundi sina Soren at Thea ang nakatakas. Tumayo si Thea sa ibabaw ng isang hubad na bundok at tumingin sa Chaos. Ang kanyang mga luha ay gulong sa kanyang mga mata, at ang kanyang mga pisngi ay nabahira ng luha. Nang maramdamang unti-unting humihina ang aura ni James, umiyak siya ng malungkot. Sa isang tabi, inaliw siya ni Soren, sulit ang sakripisyo ni James.
Siya. Matagumpay na lumikha ng pag-asa para sa amin, Thea. Isang malakas na aura ang agad na lumabas sa katawan ni Soren. Kabanata 4449. Kabanata 4449, noon, ang iba't ibang lahi. Nagsanib puwersa at nakulong ako, na nagresulta sa pagkawala ko sa labanan sa Primordial Realm. Bilang resulta, ang human race ay napigilan. Ngayon, na ako'y nakatakas, tiyak na aakayin ko ang human race pabalik sa kasaganaan pagkatapos bumabawi. Hindi maproseso ni Thea ang mga sinabi ni Soren habang sinasakop ni James ang buong isip niya. Hindi na tayo maaaring manatili sa Greater Realms. Kailangan kong makahanap ng ligtas na lugar. Gumaling. Bumalik tayo sa Primordial Realm, sabi ni Soren. Bumalik sa katinoan si Thea, tumingin sa kanya na may luhang mga mata, at sinabing, kami. Hindi na makakabalik sa Primordial Realm. Ang paligid nito ay naging selyadong. May one-way passage lang mula sa Primordial Realm hanggang sa Greater Realms. Imposibleng maglakbay mula sa Greater Realms patungo sa Primordial Realm. Huwag kang mag-alala. May alam akong daanan para marating ang Primordial Realm. Sumama ka. Ako. Umiling si Thea. Si James ay magsasakripisyo sa Cloud Universe, at kailangan ng isang tao. Kolektahin ang kanyang katawan. Hindi pa ako makaalis. Mananatili ako sa likod. Hindi ka nila hahayaang umalis kapag nahuli ka. Nang mamatay si James, hahanapin nila ang Greater Realms, at ikaw. Hindi makakalabas ng buhay. Pagkatapos magsalita ay mabilis na nilapitan ni Soren si Thea at tinatakan. Kahit wala pa ang lakas niya, madali niyang nasilyuhan si Thea. Lakas dahil wala siyang bantay laban sa kanya. Pilit na inilayo ni Soren si Thea sa lugar. Samantala, lumutang si James sa mabituing Cloud Universe. Ang kanyang mga alaala ay nagsimulang mag-flash sa kanyang isipan, kasama na ang lahat mula sa pagsilang. Hanggang sa kasalukuyan, naalala niya ang pagkasunog ng mansyon ni Caden sa Kensington at noong ang espiritual na enerhiya ng lupa ay naibalik. Isang ngiti ang nabuo sa kanyang namumula nang maalala ang mga nakaraang pangyayari. Kuntento na ako sa buhay ko at pwede na akong mamatay ng payapa. Naabot ko na ang katapusan ng aking buhay. At oras na para magpaalam sa mundong ito. Isang malakas na aura ang lumabas mula sa katawan ni James, at isang nakakatakot na puwersa ang tumagos. Ang paligid. Kumalat ang mapanirang puwersa, na naging sanhi ng pag-crack at pagbagsak ng walang laman. Agad na bumagsak ang Cloud Universe, at ang mga buhay na nilalang, kasama ang ilan. Ang mga nakatagong powerhouse, ay napawi. Kumaway ng lakas ang anino ng katawan ni Zizzle at halos mapunasan. Boom! Ang Cloud Universe ay sumabog at naglaho. Pati ang porma sayo na nakapaligid dito. Nagkalat. Ang Cloud Universe ay naging isang walang laman na walang laman. Tanging ang makikita ang mga kalansay ni James na lumulutang sa lugar. Matapos masunog ang kanyang puwersa sa buhay, ang aura at kaluluwa ni James ay ganap na naglaho. Buto na lang ang naiwan. Matapos wasakin ang Cloud Universe, muling lumitaw si Zizzle. Lumabas din si Yemima sa Cloud Universe. Ginamit ni James ang kanyang natitirang lakas para sirain ang Cloud Universe at lipulin ang mga natitirang powerhouse sa loob nito. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagkakasala. Si Yemima dahil ginamit niya siya para makamit ang kanyang layunin. Kaya, ginamit niya ang kanyang kapangyarihang protektahan si Yemima bago mamatay. Nakita ni Zizzle sina Yemima, Yori, Dawson, at Wyatt. Agad namang nagtanong si Yori, anong nangyari, Zizzle? Sumagot si Zizzle, nahulog kami sa bitag ni James. Ginagaya niyang si Wyatt ang lahat ng ito. Oras. Tinipon niya ang mga powerhouse ng Greater Realm para panasan ang lahat. Palabas. Pagkatapos ng lahat ay nasa Cloud Universe, nag-set up siya ng isang formation para matrap kami. Nakolekta na niya ang 10 token at pinakawalan si Soren. Sinubukan kong huminto. Soren mula sa pagtakas, ngunit masyadong malakas si James sa Blithe Omniscience. Ako, gumamit ng secret art para makapasok sa Kylem Acme rank pero nabigong pigilan siya. Pagkatapos magsalita,
Tumingin si Zizel kay Dawson. Pagkatapos maramdaman ni Dawson na umaatake sa pormasayon, sinunog ni James ang kanyang puwersa sa buhay. Makakuha ng napakalaking lakas na maihahambing sa isang Kylem Akmin. Hindi ako malakas. Sapat na upang hamarang sa kanyang daan. Sa huli, pinatay niya ang lahat ng powerhouses sa loob. Ang Cloud Universe. Damn it, galit na pagmumura ni Yori. Binasag ng boses niya ang Chaotic Void. Pagkatapos, tiningnan niya ang kalansay ni James. Hinamplas niya ang mga buto, sinusubukan. Ilabas ang kanyang galit. Gayunpaman, ang kanyang malakas na puwersa ay hindi nagawang sirain ang mga buto ni James. Kabanata 4450. Kabanata 4450 namatay si James sa labanan, ngunit ang kanya buto ay naiwan. Dahil sinunog niya ang kanyang sarili, bahagyang nasunog ang kanyang mga buto. Pinakawalan ni Yori ang kanyang malakas na puwersa ngunit nabigong sirain ang kalansay ni James. Nananatili. Habang nabubuhay pa, si James ay nasa huling yugto ng Omniscience Path Hs 8th. Entablado. Ang kanyang lakas ng kalamnan ay maihahambing sa isang late stage na Terra Akmin. Ang mga buto ang pinakamatigas na bahagi ng katawan ng isang tao, kaya kahit si Yori ay hindi kayang sirain. Sila. Patay na ang lahat. Napatingin si Dawson sa kawalan kung saan dating nabigla ang Cloud Universe. Para sa kapakanan ng Cloud Universe, umalis siya para makipagsapalaran sa Greater Realms. Upang pagalingin ang kanyang mga sugat at linangin. Matapos tuluyang makapasok sa Kylem Acme rank, gusto niyang pangunahan ang Cloud Race para maging pinakamalakas na lahi ng Greater Realms. Sa hindi inaasahan, ang Cloud Race ay napawi, at maging ang Cloud Universe. Tumigil sa pag-iral nang siya ay bumalik. Sir Yori, nasugatan ako at uuwi ako para magpagaling. Pinagsalikop ni Zizel ang kanyang mga kamay at nawala sa paningin. Ayos ka lang ba, Yemima? Tumingin kay Yemima ang gusot na si Wyatt at malumanay na lumapit. Pagpapahayag. Inabot niya para hawakan ang kamay ni Yemima. Naguguluhan, napaatras ng ilang hakbang si Yemima. Sabi ni Wyatt, ako ito, Yemima. Ako si Wyatt, remember. Napatitig si Yemima sa pamilyar na mukha. Gayunpaman, pakiramdam niya ay malayo siya sa kanya. Huwag kang lalapit sa akin. Tila natakot si Yemima at tumakas dahil sa takot sa lugar. Sa isang tabi, ipinaliwanag ni Yori, habang ikaw ay nakulong ng mga tao. Ginaya ka ni James at nananatili sa Mount Search Doom. Hindi ka pa nakitulog kay Yemima dati, ngunit si James ang pumalit sa iyo. Yemima, buntis na sa anak ni James. Dala ng kanyang anak ang dugo ng lahi ng tao. Bukod kay Yemima, si Yori lang ang nakakaalam sa kanya sa Dooms. Pagbubuntis. Kahit si James ay hindi alam ang tungkol dito. Naikuyom agad ni Wyatt ang kanyang mga kamao. Mga ugat sa kanyang mga braso, at sa kanyang mukha. Pilipit sa galit. Tumingin si Yori sa nawasak na Cloud Universe at nagmura, isang grupo ng basura. Pagkatapos, nawala siya sa lugar. Hindi rin nanatili si Dawson at umalis. Nagnganga ang mga ngipin ni Wyatt. Lumaki ang matinding galit niya kay James at sa mga tao. Mula sa araw na ito, ang aking pangunahing layunin ay paksain ang mga tao. Hanggat habang ako ay nabubuhay, hindi sila magkakaroon ng araw ng kapayapaan. Nangako si Wyatt sa chaos. Pagkatapos, umalis na rin siya sa lugar. Agad na tumahimik ang paligid. Sa loob ng paghahanap sa pangunahing bulwagan ng Doom Race, umupo si Yori sa pinakamataas na upuan kasama niya. Maraming powerhouses ang nagtipon sa ibaba niya. Kahit si Dolph ay pinalaya mula sa piitan. Sinabi ni Yori, ang Wyatt na lumitaw sa ating teritoryo ay si James. Ang maingat na binalak ng mga tao na iligtas si Soren at ipaghiganti kami. Isang napakalaking labanan ang sumiklab sa Cloud Universe, at hindi mabilang. Ang mga powerhouse ng Greater Realm ay namatay. Ngayon na ang perpektong pagkakataon para masakop natin ang iba't ibang lahi. Maraming powerhouses ang napatay ni James, na nagdulot ng malaking pagkalugi sa iba't ibang lahi. Gayunpaman, ang aming lahi ay hindi nakaranas ng anumang makabuluhang pagkatalo. Siya,
Lumikha ng pagkakataon para sa atin. Dolph, inuutusan kitang pamunuan ng ating hukbo sa iba't ibang lahi at lupigin sila. Sa lalong madaling panahon, pamamahalaan natin ang Greater Realms. Kamat, gamitin ang aming mga intelligence network para hanapin ang Greater Realms para sa Soren. At si Thea, hindi natin hahayaang mabuhay si Soren. Kung siya bumabawi sa kanyang cultivation base at lakas, kahit ako ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Mabilis na naglabas ng ilang utos si Yori. Kabanata 4451. Kabanata 4451 nag-usap sina Dolph at Kamat sa parehong oras. Pagkatapos, tumayo si Kamat at sinabing, patay na si James. Magtatagal para sa Soren para makabawi. Hindi ba dapat samantalahin natin ang pagkakataon na sirain ang Primordial Realm, ang backup plan ng human race, at ang universo na kanilang nilikha? Napatingin si Yori sa kawalan. Nakita niya ang pagkakaroon ng Chaos Heavenly Path at ang providence nito. Bagamat patay na si James, hindi namatay ang providence ng human race. Pagbaba. Sa kabilang banda, maraming lahi ang nabawasan kapag ang kanilang mga powerhouse ay namatay sa labanan. Sa kasalukuyan, makapangyarihan ang providence ng human race. Dahil ang lahi ng tao ay may napakalakas na probidensya, kung sisirain ni Yori ang sansinukob na nilikha ng human race at ang kanilang providence, haharapin niya malaking karma. Baka hindi siya makapasok sa Kylum Acme Path ng mabilis. Napatingin siya kay Wyatt sa main hall. Hindi na mukhang magulo si Wyatt. Naka-white robe siya at tumingin. Guwapo. Hindi na kailangang magmadali. Kinaweya ni Yori ang kanyang kamay at sinabing, patay na si James, at hindi pa gumagaling si Soren. Matagal na nakulong si Soren sa Pormasayon. Mahihirapan siya. Bumalik sa kanyang rurok. Ngayon, kailangan nating protektahan ang mga lahi ng Greater Realms. At sakupin ang inilabas na ibinigay na Diyos. Kung ang ating pakay ay higit pa sa tao, race, kaya natin silang sugpuin. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Wyatt. Wyatt, ikaw ang pag-asa ng ating lahi. Sana ay makisawsaw ka. Paglilinang. Umaasa ako na sa hinaharap, personal mong lipulin ang tao. Lahi at ayusin ang sama ng loob sa pagitan mo at ng sangkatauhan. Tumayo si Wyatt at dahan-daang tumango. Naiintindihan ko. Mukha siyang walang pakialam, parang wala siyang pakialam sa bagay na iyon. Kapag nawala sa maraming karera ang kanilang pinakamalakas na powerhouse, ang paghahanap ng Doom Race. Napilitang harapin ang usapin. Sa pagharap sa malakas na paghahanap ng Doom Race, ang mga dakilang karera ay walang pagnanais. Lumaban sa lahat. Pinili nilang sumuko at maging mga kampan ng Doom Race. Ang Doom Race ay nakatulong sa mga mahuhusay na karera na makabangon sa maikling panahon. Gayunpaman, mayroong isang karera na hindi nakatulong ang Doom Race, na kung saan ay ang Cloud Race. Kahit na maraming powerhouse ng Cloud Race ang namatay, ang Cloud Race ginawa ang kanilang mga buhay na nilalang na umatras sa harap ng mga powerhouse ng Greater. Ang mga realm ay natipon sa Cloud Realm. Nang bumalik si Dawson, sinakop niya ang isang malaking kaharian at pinangalanan itong Cloud Realm. Kaya naman, hindi lumaban ang Cloud Race sa paghahanap ng Doom Race para sa lugar bilang numero 1 lahi. Ang paghahanap ang mga aksyon ng Doom Race ay kinuha ang probidensya na inilabas. Pagpapabuti ng providence ng Doom Race. Sa kabilang banda, pumasok si Yori sa closed door meditation. Gusto niyang gamitin ang providence para makapasok sa Kylum Acme rank. Dahil nawala si Soren, halos imposibleng makuha ni Yori ang Blithe Omniscience. Makapasok lang si Yori sa Kylum Acme rank para protektahan ang Doom Race at labanan ang pressure na dala ni Dawson. Bumalik na rin ang totoong Wyatt. Siya pa rin ang elder ng Doom Race at hinirang ni Yori na maging susunod na patriarch. Dahil siya ay isang elder at ang magiging patriarch, nagmana siya ng malaking halaga ng providence. Ang providence ang naging pundasyon para siya ay bumangon. Samantala, ang balita tungkol sa pagpatay ni James sa maraming powerhouses sa lumaganap ang Greater Realms sa Greater Realms.
Ang balita tungkol sa nagkalat din ang pagpapalaya ni Soren. Dahil sa balita, nanembalik ng pag-asa ang human race na nasa ilalim. Ang bagay ni James ay naalala rin ng human race. Siya ang naging bayani at motibasyon ng human race. Ang pagkamatay ni James ay nag-apoy sa apoy at espiritu ng pakikipaglaban sa mga tao ng tao. Mga puso ni lahi. Maraming mga tao ang nagpasya na magtanim upang maabot ang ranggo ng paglilinang ni James at pamunuan ang lahi ng tao sa kaluwalhatian. Kahit patay na si James, pinaalab niya ang mga espiritu ng mga tao ng greater realms. Bumalik na rin sina Thea at Soren sa primordial realm at sa kanila mga universo. Nagkaroon ng estatwa sa gitnang rehiyon ng bawat universo. Ang mga estatwa ay mga estatwa ni James. Ang nangyari kay James sa Greater Realms ay kumalat sa buong lugar. 12 ng mga universo. Ang pagkarinig sa balita ay nag-alab ng pag-asa sa human race. Bagaman patay na si James, ang kanyang mga aksyon ay pumukaw sa bawat tao. Kaya, hindi nabawasan ang providence ng tao. Sa halip, nadagdagan ito. Kabanata 4452. Kabanata 4452 ang sitwasyon ng dakila. Ang realms ay ganap na nabago dahil kay James. Noong nakaraan, kahit na ang paghahanap doom race ay ang pinuno ng 10 Great Karera, hindi nila kayang sugpuin ang ibang lahi. Gayunpaman, pagkatapos ng marami, ang mga powerhouse ng mga dakilang lahi ay namatay sa Cloud Universe. Ang paghahanap doom race ay marahas na inatake ang mga karerang ito at nagawang bawiin ilang lahi. Ngayon, ang Greater Realms ay pinamunuan ng doom race na sinundan ng Cloud Race. Gayunpaman, tila walang pagnanais si Dawson ng Cloud Race. Pamunuan ng Greater Realms. Matapos kunin ni Dawson ang Cloud Race, ang bago. Nagkaroon ng foothold ang Cloud Universe. Hindi siya kailanman nagtanong tungkol sa doom race, ni hindi niya nahaharap ang paghahanap ng doom race ng direkta. Samantala, sa Cloud Universe ng Chaotic Void, isang balangkas ang lumulutang. Ang kalansay ay naiwan ni James. Si Thea ay kinuha ni Soren, habang ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect ay hindi nang ahas na magpakita ng kanilang sarili. Kaya, ang lahi ng tao ay hindi kinokolekta ang katawan ni James ngunit iniwan ang kanyang kalansay upang lumutang sa Chaotic Void. Sa isang kisap mata, isang panahon na simula nang mamatay si James. Labanan. Sa panahong ito, natanggap ni Wyatt ng paghahanap ng Doom Race ang malaking bahagi ng Doom Providence ng lahi. Kung tutuusin, nasa kanya ang Thousand Paths Holy Body. Kahit na siya ay nakulong ng human race para sa ilang mga panahon, siya pa rin patuloy na pag-unawa sa iba't ibang mga landas. Ngayon na siya ay malaya, at idinagdag ang probidensya at ang kanyang potensyal, siya mabilis na napabuti. Sa isang panahon lamang, nakapasok na siya sa quasi-acme rank at ang walang hanggan. Nanatili siya sa quasi-boundless Supreme Path rank ng maraming taon. Sa ibang lugar sa Greater Realms, isa na may magandang kapaligiran at masaganang espiritual na enerhiya, isang babae ang nakaupo sa isang bato sa ilalim ng talon. Nakasuot ng puting damit ang ginang, at nagbuga ng puting liwanag ang kanyang katawan. Tumingin siya. Banal. Siya ay may puting search halo na pumihil sa iba sa pag-decipher sa kanya. Tunay na anyo. Nonetheless, based on her facial features, wala duda na siya ay isang napakagandang babae. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang dumapo sa lupa mula sa langit at nag-transform sa isang tao. Isang itim na damit. Ang lalaki ay nakasuot ng sombrero na nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha, na tinatakpan ng kanyang mukha. Hitsura. Diyosa. Nang lumitaw, lumuhad ang lalaki sa isang tuhod at magalang na binati ang ginang. Kamusta na? Tanong ng babaeng nagbuga ng puting liwanag. Siya ang orihinal na anyo ni Zizzle. Handa na ang lahat. Ang tansong kabaong ay tapos na. Tumayo ang lalaki at ikinaway ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, lumitaw ang isang kabaong. Ang kabaong ay tanso. Mayroong hindi mabilang na mga inscription sa ibabaw nito. Ginagawa itong misteryoso. Ayon sa iyong mga tagubilin, ang kabaong ay ginawa mula sa chaos. Mga inscription ng Heavenly Path.
Maraming mga bihirang materyales ang naidagdag din sa ito. Kaya nitong sumipsip ng lahat ng enerhiya. Dahan-daang tumayo si Zizzle at sinabing, naiintindihan. Baka umalis ka na. Oo. Sa isang iglap, nawala ang katawan ng lalaki. Nag-aalalang tumingin si Zizzle sa kabaong na tanso sa kanyang harapan. Pagkatapos, sa isang iglap, siya. Nawala ang katawan kasama ang tansong kabaong. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa chaotic void. Walang anumang mga universo. Nagkaroon lamang ng kawalan. Sa kawalan, malabo niyang nakikita ang isang kalansay. Ikinaway ni Zizzle ang kanyang mga kamay at pinalutang ang kalansay patungo sa kanya. Pagkatapos, bumukas ang kabaong. Lumipad ang kalansay sa kabaong. Naglakad si Zizzle patungo sa kabaong at tinitigan ang kalansay na nakahiga sa kabaong. Mayroong hindi mabilang na mga galos at bitek sa kalansay. Parang gagawin nito. Magkapira-piraso kapag nahawakan. Buntong hininga. Nang makita ang kalagayan ng kalansay ni James, napabuntong hininga si Zizzle. Kabanata 4453. Kabanata 4453. Bakit hindi ka nakinig? Kahit na ang iyong kaluluwa ay sumanib sa iyong katawan, kahit na pumasok ka sa huling yugto ng ang ikawalong yugto ng Omniscience Path at ang iyong mga buto ay hindi na nawasak, naubos mo ang iyong kaluluwa. Kahit na ang iyong mga buto ay nananatili, ito ay magiging mahirap para sa iyo na muling mabuhay. Wala akong masyadong magawa. Matutulungan ko lang kayong gumawa ng kabaong na tanso at tipunin ang kapangyarihan ng Greater Paths. Kung mabubuhay ka man o hindi ay nakasalalay sa iyo. Kapalaran. Mahinang ungol ni Zizzle. Isang panahon na ang nakalipas mula nang mamatay si James sa labanan. Ginamit ni Zizzle ang isang panahon na ito upang gumawa ng mga paghahanda. Paths, halika. Tumangala siya sa chaotic void at iniunat ang kanyang mga braso. Isang misteryoso. Lumabas ang kapangyarihan mula sa kanyang mga palad, na bumubuo ng isang phantom palm. Ang phantom palm ay pumasok kaagad sa chaotic void. Parang meron pumasok sa pagkakasunod-sunod ng mga panuntunan ng Chaos Heavenly Path, na kinuha ang isang bahagi ng kapangyarihan ng Chaos Heavenly Path. Ang kapangyarihan ng Greater Paths ay nakapaloob sa kapangyarihan ng Chaos. Makalangit na landas. Pilit na kinuha ni Zizzle ang kapangyarihan ng Greater Paths, at pumasok ito sa kabaong sa harap niya. Kaagad pagkatapos, nagsara ang takip ng kabaong. Sa sandaling isara ang kabaong, nagsimula itong manginig. Parang gustong kumawala sa takip ng kapangyarihan sa loob at tumakas. Gayunpaman, ang kabaong ay maingat na ginawa. Naglalaman ito ng isang makapangyarihan paghihigpit. Magbubukas lamang ito kung muling lumitaw ang life power sa kabaong. Kung hindi, hindi ito mabuksan. Pumunta ka. Ikinaway ni Zizzle ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang isang bitek sa chaotic void. Pagkatapos, ang kabaong pumasok sa siwang. Nawala ang kabaong sa paningin ni Zizzle, malayo sa lugar. Tapos, nawala na rin si Zizzle. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 30,000 panahon ang lumipas. Sa loob ng 30,000 panahon, maraming bagay ang nangyari. Ang Wyatt ng Doom Race ay bumangon. Nagmula siya sa Quasi-Boundless Supreme Path rank sa Permanence Acme rank hanggang sa Terra Acme rank. Ngayon, ang kanyang cultivation rank ay umabot na sa maagang yugto ng Terra Acme rank. Ang kanyang tunay na kapangyarihan ay hindi maarok dahil siya ay pumasok sa walang hanggan mula sa Quasi Acme rank at pagkatapos ay ang Permanence Acme rank. Sa 30,000 panahon na ito, ni minsan ay hindi siya nakipaglaban ng buong lakas. Kaya, walang buhay na nilalang ang nakakaalam ng kanyang tunay na kapangyarihan. Sa kabilang banda, ang Patriarch of the Doom Race, si Yori, ay pumasok sa Kylem Acme rank sa pamamagitan ng paggamit ng Providence ng Doom Race. Bukod pa riyan, nanganak din si Yemima ng isang lalaki. Pinangalanan siya ni Wyatt na Carson Dalibor. Nang ipanganak si Carson, lumitaw ang isang kakaibang tanawin sa langit at lupa. Ang tinipon ng Greater Paths ang Doom Race, at isang makulay na Divine Light ang bumaril mula sa langit. Si Carson ay bininyagan ng Chaos Heavenly Path sa sandaling siya ay ipinanganak.
at nakatanggap ng makapangyarihang talento. Maayos na pinalaki ni Wyatt si Carson, tinatrato siya ng may pag-iingat. Ibinahagi ni Wyatt ang kanyang kaalaman kay Carson mula pa noong bata pa ang huli. Kaya, alam ni Carson na ang human race ang kaaway ng Doom race. Para naman kay Yemima, nakakulong siya sa isang tirahan sa Mount Doom. Bukod sa Wyatt, walang buhay na nilalang ng Doom race ang maaaring bumisita sa kanya. Kahit si Carson ay nagkaroon. Hindi pa siya nakilala. Sa loob ng 30,000 panahon na ito, ang lahi ng tao ay tahimik. Ang Heaven Eradicating Sect ay tila nawala. Samantala, ang matron ng human race at si Soren ay hindi kailanman nagpakita sa Greater Realms. Gayunpaman, pinapanood ng Doom race ang selyo ng Primordial Realm at ang mga galaw ng human race. Sa 30,000 panahon na ito, maraming kakaibang bagay ang naganap sa Greater Realms. Isang tansong kabaong ang lumitaw sa Greater Realms. Lumitaw ito sa hindi alam mga lugar. Sa bawat oras na ito ay nagpapakita, ang enerhiya ng lugar ay magiging lubusan. Hinihigop. Naakit nito ang atensyon ng maraming powerhouse sa Greater Realms. Ilan? Nagtulungan ang mga powerhouse para imbestigahan ang sitwasyon. Nagpunta rin si Wyatt upang tingnan ng personal ang kabaong. Gusto niyang bitag ang kabaong at tingnan kung ano ang nasa loob nito. Sa kasamaang palad, hindi niya mabitag ang kabaong kahit na sa kanyang lakas. Kabanata 4454. Kabanata 4454 ang selyo ng Primordial. Ang realm, na inilagay sa Chaotic Void, ay hindi lamang tinatakan ang Primordial Realm kundi pati na rin ang Chaotic Void. Ngayon, sa selyadong Chaotic Void, 48 universo ang isinilang. Kahit na ang mga universo ay hindi malakas, mayroong maraming powerhouses. Mayroong isang estatwa sa bawat gitnang rehiyon ng 48 universo. Matapos ang 30,000 panahon, ang mga estatwa ay nakatayo pa rin ng matangkad. Ang mga estatwa ay naging mga palatandaan ng mga sansinukob. Ang prodigy of the human race ay sasamba sa kanila sa lahat ng oras. Maraming mga powerhouses ang nagsasagawa ng closed-door meditation malapit sa mga estatwa. Sa isang espiritual na bundok ng unang universo ay isang malakas na pormasayon na nagpo-protekta. Ito, walang buhay na nilalang ang maaaring gumamit ng kanilang divine sense upang siyasatin ang lugar. Ang mga tagamasid sa Primordial Realm na inilagay ng paghahanap na Doom Race ay hindi magagawa. Tingnan din ang sitwasyon ng lugar. Pagkalipas ng maraming taon, ang mga Watchers ng paghahanap ng Doom Race ay tumagos sa 48 universo. Sa loob ng 30,000 panahon, ang Watchers of the ipinaalam ng Doom Race sa Doom Race ang lahat tungkol sa 48 mga universo. Kaya, alam ng Doom Race ang sitwasyon ng human race at ang katotohanan iyon. Walang akmin ang ipinanganak doon. Sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy sa tuktok ng espiritual na bundok, may isang babae. Nakaupo na naka-cross legs. Nakasuot siya ng itim na damit. Ang kanyang figure ay slim, at siya ay nagkaroon ng isang napakaganda hitsura. Naglabas siya ng malakas na aura. Hindi mabilang na malalalim na inscription ang umiikot sa paligid sa kanya, na nagpapalabas sa kanya na misteryoso at banal. Sa sandaling iyon, ang mga inscription sa paligid niya ay natipon at pumasok sa kanyang katawan. Sabay tumaas ang aura niya. Ang kanyang madilim na mga mata ay isang nakakatakot na eksena. Maraming powerhouse sa espiritual na bundok ang nakadama ng kanyang aura. Swoosh! Isang sinag ng puting liwanag ang damapo sa labas ng kahoy na bahay, na naging isang middle-aged na lalaki. Siya ay mukhang humigit kumulang 40 taong gulang. Nakasuot siya ng puti damit. Hindi naman siya gwapo. Sa halip, magaspang ang tingin niya. Ito ay isang tagumpay. Mukhang masaya si Soren sa sinabi niya, simula noong bumalik si Thea sa First Universe, her clone merging sa akin, at ang pagpasok niya sa Quasi-Kylem Acme rank, siya. Sa wakas ay nakapasok na sa Kylem Acme rank. Samantala, 30,000 panahon ang lumipas. Ang mga sugat ni Soren ay gumaling.
At nabawi na niya ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, siya ay nasa ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Siya ay hindi pumasok sa Kylem Acme rank. Siya ay nasa tuktok lamang ng huling yugto ng ang ranggo ng Terra Acme. Kahit nabawi na niya ang kanyang kakayahan, hindi siya nang ahas kumilos ng padalos-dalos. Sa panahon ng labanan ng Primordial Realm, ang Terra Acme rank ay lumakas. Ay nabura. Hindi sapat ang katayuan ng human race. Kahit na ang mga universo ay nagsanib at nagsilang ng isang bagong sansinukob ng human race, ang bagong sansinukob ay kinubkob. Upang makakuha ng isang foothold sa greater realms, ang human race ay kailangang ipanganak. Powerhouses na naman. Kaya, hinihintay ni Soren na magkaroon ng breakthrough si Thea. Dumating na rin sa wakas ang araw na hinihintay niya. Swoosh! Matapos ang hitsura ni Soren, maraming iba pang mga sinag ng liwanag ang damapo at nagkaroon ng hugis. Maraming tao ang nagkukumpulan sa labas ng kahoy na bahay. Kabilang sa kanila ang panganay na anak na babae ni James, si Winnie, ang kanyang pangalawang anak na babae. Zane, at Jacopo. Malaki ang potensyal ni Winnie, kaya naglilinang din siya. Ngayon, nagkaroon siya. Pumasok sa Terra Acme rank. Sa kabilang banda, medyo nasa likod ni Winnie si Zane. Gayunpaman, mayroon din siya. Pumasok sa huling yugto ng Permanence Acme rank. Si Jacopo ang pinagtutuunan ng pansin ni Thea. Ang kanyang cultivation rank ay matatag, at siya ay nagkaroon. Umabot sa Permanence Acme rank. Kahit hindi pa siya nakapasok sa Terra Acme rank, nakapasok na siya sa Boundless. Kaya naman, siya ay nasa walang hanggan na Supreme Path rank. Bukod sa kanilang tatlo, marami pang powerhouses na si James. Alam. Kabanata 4455. Kabanata 4455 naroon din si Jabari. Malaki ang potensyal ni Jabari. Pagkatapos pumasok ni James sa Greater Realms, si Thea itinaas ni Jabari. Ngayon, nakapasok na rin siya sa Terra Acme rank. Para naman kay Morangoran, nang makilala siya ni James, papasok na siya sa Quasi Rango ng Acme. Ngayon, pagkatapos ng 30,000 epoch, matagal na siyang nasa Acme Rango. Mayroon ding isang hayop, si Queomars, na na-recruit ni James sa Ecclesiastical Restricted Zone. Noong panahong iyon, halos nasa Quasi-Acme rank. Ngunit ngayon, nakapasok na siya sa Acme rank. Ang mga powerhouse ay lihim na nagtaas ng kanilang mga ranggo sa espiritual na bundok na ito. Ang kanilang mga kakayahan ay hindi kilala sa labas ng mundo. Ang paghahanap ng Doom Race. Walang ideya kung gaano karaming mga Acme ang lahi ng tao sa kasalukuyan. May breakthrough ka ba? Sa gitna ng karamihan, may nakatayong lalaki. Nagmukhang bata ang lalaki. Mukhang nasa early 20s siya. Tumingin siya medyo katulad ni James. Si Thea ay buntis sa kanya habang ang kanyang clone ay nasa Greater Realms. Ayon sa plano ni Thea, nais niyang manganak ng isang anak na lalaki pagkatapos ng bago. Isinilang ang universo. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon. Namatay si James sa labanan. Sa Cloud Universe. Pagkatapos, nang ibalik siya ni Soren sa unang universo, nanganak siya. Kanyang anak, pinangalanan siyang Noel Caden. Nang ipanganak si Noel, walang kakaibang nangyari. Normal ang kanyang kapanganakan. Kahit matagal na siya sa katawan ni Thea, parang average lang siya. Sanggol ng tao noong siya ay isilang. Gayunpaman, sa kanyang paglaki, ang kanyang potensyal ay unti-unting nahayag. Tinanggap ni Soren si Noel bilang kanyang alagad, ginagabayan siya ng may pag-iingat. Habang umuunlad ang cultivation base ni Noel, lalong lumakas ang ipinakita niyang kakayahan. Nakakatakot, at ang kanyang potensyal sa buhay ay lumaki. Sa ilalim ng gabay ni Soren at ng paggamit ng hindi mabilang na Empyrean herbs, si Noel ay nasa huling yugto na ng ikawalong yugto ng Omniscience Path. Nakapasok din siya sa Eternal Boundless Supreme Path rank. Siya lang. Isang hakbang ang layo mula sa Terra Acme rank. Ang mga anak na babae at anak ni James ay lalong lumalakas at dumarami. Nakakatakot mula sa isa hanggang sa isa.
Napatingin si Noel sa kahoy na bahay sa unahan at may naramdaman siyang nakakatakot na aura. Galing dito. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, seryoso ang kanyang ekspresyon. Nakagawa siya ng breakthrough. Ang 48 universo ay maaaring pagsamahin ngayon. Kasunod ng pagsilang ng bagong primordial realm ng mga tao, oras na para sa mga tao upang basagin ang selyo at pumasok sa greater realms. Kukumpletuhin ko ang mga gawaing hindi natapos ng tatay ko noon. Tinapik ni Jacopo ang balikat ni Noel at sinabing, magtutulungan tayo at tutuperin. Hiling ng ating ama. Pangungunahan natin ang lahi ng tao sa kaluwalhatian at gawin ang tao karera sa pinakamalakas na lahi sa Greater Realms. Kapag si Soren ay nasa paligid at si Thea na pumasok sa Acme rank, ang human race ay maging 2/3. Walang talo sa Greater Realms. Tuwang-tuwa si Jabari. Ang mga powerhouse na naruroon ay tuwang-tuwa. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagbabalik ni Thea at pagkamatay ni James, lahat sila ay lumaki. Nalulumbay. Si James ay gumawa ng paraan para sa human race at nagkaroon ng oras para sa kanila. Lahat sila ay nagsikap sa paglilinang para sa darating na araw. Dumating ang araw sa wakas. Pumasok si Thea sa Acme rank. Sa ilalim ng patnubay ni Thea at Soren, binalak ng human race na salakayin ang Greater Realms at lumaban sa paghahanap ng Doom Race. Ang malakas na aura sa bahay na gawa sa kahoy ay unti-unting nawala. Pagkatapos, bumukas ang kahoy na pinto. Isang napakagandang babae ang lumabas ng pinto. Ina. Agad namang lumapit sina Winnie, Zane, Jacopo, at Noel kay Thea. Sa pagtingin sa kanyang mga anak, naalala ni Thea si James. Nakalulungkot, iniwan siya ni James ng tuluyan. Ngayon, nabubuhay na lamang siya sa kanyang mga alaala. Thea, congratulations sa pagpasok sa Acme rank. Naglalakad, Soren. Ngumiti at sinabing, ngayong nakapasok ka na sa Acme rank, bilang karagdagan sa Acmens dito, ang human race ay maaaring magkaroon ng foothold sa Greater Realms. Kabanata 4456. Kabanata 4456 si Soren ay nasa ika-9 na yugto ng ang Omniscience Path. Sa loob ng 30,000 panahon, ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay lumakas, at siya umabot sa gitnang yugto ng ika-9 na yugto. Bilang karagdagan, nakapasok si Thea sa Acme rank. Sa makatuwid, ang tao hindi na kinatatakutan ng lahi ang anumang lahi. Panahon na para alisin ang mga Watchers na nakatago sa mga universo, sabi ni Thea sa isang malambing na boses. Gagawin ko. Sabay tumayo si Noel. With a heavy expression, he said, R. Ang plano ng pagpasok sa Greater Realms ay nagsisimula sa mga Watchers na ito. Sa tabi ko, hindi mo na kailangang makipag-away. Lumapit din si Jacopo. Aalis na ako, agad na sabi ni Winnie. Ako ang panganay na kapatid. Gawin mo ang sinasabi ko. Magduel tayo kung ganoon. Kung sino ang manalo ay pupunta. Hindi man lang nakipagkompromiso si Noel. Kahit na magkapatid sila. Tumigil ka na sa pakikipagtalo. Tumayo si Thea at sinabing, kayong lahat, manatili sa bundok. May arrangement na ako. Nakatayo sa gilid, nanahimik si Soren. Napatingin siya sa mga taong nasa harapan niya. At nakaramdam ng saya. Bagamat namatay si James sa labanan, ang henerasyong naiwan niya si Winnie, sina Zane, Jacopo, at Noel ay makapangyarihan. Ang kanilang mga kakayahan ay isang kakilakilabot. Pagkakaroon sa Greater Realms. Nang matapos magsalita si Thea ay nawala na siya. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa Ancestral Holy Site of the First Universe. Isang lalaki ang nakaupo sa pangunahing bulwagan ng Ancestral Holy Site. Siya ang makapangyarihang Panginoon. Ang makapangyarihang Panginoon ay ang Panginoon ng unang universo. Ngayon ang dami na. Ang mga universo ay isinilang, dapat siyang maging Panginoon ng lahat ng sansinukob. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbabalik ni Thea at ang usapin ng Primordial Realm era ay nalantad. Nawala siya sa status niya. Sa buong panahon, siya ay naglilinang. Gayunpaman, kahit na siya ay pumasok sa quasi-Acme rank, hindi siya iginalang ng mga powerhouse ng ibang universo.
Hindi niya alam ang gagawin. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang damapo sa pangunahing bulwagan. Natipo ng liwanag at nabuo ang isang magandang babae. Nang makita ang babae, ang omnipotent Lord ay nanlamig. Magalang, siya. Tumayo at sinabi, Matron, bakit ka nasa labas ng bundok? With a aloof expression, Thea said, hindi ba ako makakaalis sa bundok? Nadulas ang dila ko. Ako ang magpaparusa sa sarili ko. Agad na sumampal ang makapangyarihang Panginoon. Kanyang sarili. Kahit na siya ay pumasok sa quasi-acme rank, siya ay mapagpakumbaba. Patungo sa matron ng human race, na nakaligtas sa primordial realm era. May gawain ako sa iyo, sabi ni Thea. Ano ito? Ang makapangyarihang Panginoon ay mapagpakumbaba. Pumunta sa madilim na mundo at hikayatin ang mga nabubuhay na nilalang doon na lumipat sa mga universo. Nang marinig iyon, ang makapangyarihang Panginoon ay nabigla. Tapos, masaya, siya. Nagtanong, ibinibigay mo ba ang madilim na mundo at pinagsama ang bagong universo? Oo, tumango si Thea bago nawala. Bagamat wala na siya sa main hall, umalangaw-ngaw pa rin ang boses niya sa bulwagan. Tandaan na kumilos ng palihim. Huwag kang gumawa ng eksena. Sabay-sabay, huminga ng malalim ang makapangyarihang Panginoon bago sumigaw, mga tao. Kasunod nito, maraming powerhouse ang lumitaw sa pangunahing bulwagan. Panginoon ko, magalang na bati ng mga powerhouse. Akayin ng mga kapangyarihan ng unang universo sa 9 na langit at 10. Mga daigdig ng madilim na mundo. Hikayatin ang kinauukulan na ilipat sila sa bagong sansinukob. Tandaan na isagawa ito ng palihim. Ang Mount Bane ng 12th Universe ay dating pangunahing lugar ng Earth. Maraming kaibigan si James na nakatira doon. Sa tuktok ng Mount Bane, mayroong isang estatwa ni James. Isang lalaki, na nakasuot ng malapad na saffron robe, ay nakaupo sa ilalim ng estatwa gamit ang kanyang mga binti. Tumawid. Medyo chubby ang lalaki. Bilog ang mukha niya na nagpapa-cute sa kanya. Siya si Henrik. Nang malaman ni Henrik na namatay si James sa Greater Realms, sinimulan niya ang kanyang paglilinang. Malaki na ang potensyal niya noon. Kung tutuusin, nauuna siya noon. James. Matagal na siyang pumasok sa quasi-boundless Supreme Path rank. Para sa higit sa 20,000 panahon, siya ay naglilinang sa ilalim ng estatwa ni James. Siya ay naging makapangyarihan. Kabanata 4457. Kabanata 4457 ayaw ituloy ni Henrik. Nananatili sa quasi-boundless Supreme Path rank. Gusto niyang magkaroon ng breakthrough. Gusto niyang makapasok sa Acme rank. Bigla na lang siyang naglabas ng nakakatakot na aura. Nagkaroon siya ng breakthrough at pumasok sa Permanence Acme rank. Inalis niya ang aura niya at bumangon. Nakatingin sa parang buhay na estatwa sa harap niya, sabi niya, nagugulo, kahit na ako. Pumasok sa Permanence Acme rank mula sa quasi-boundless Supreme Path rank, mahaba pa ang paraan para maabyutin ka. Swoosh! Sa oras na ito, isang sinag ng liwanag ang damapo. Nagtipo ng liwanag at nabuo ang isang napakagandang babae na nakasuot ng itim na damit. Nang lumitaw siya, napansin niya ang rebulto sa unahan. Nakatitig sa rebulto, siya. Hindi maiwasang mahulog sa ulirat. Naluluha ang kanyang mga mata, at bumagsak ang mga luha. Kanya. Agad na natatakpan ng luha ang mukha. Grandmaster. Nang makita ni Henrik si Thea, tinawag niya ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ng mga tagamasid na nagtatago sa dilim na si Henrik. Pumasok sa Acme rank at lumabas na si Thea. Ipinaalam kaagad ng Watchers ang bagay sa paghahanap ng Doom Race. Sa main hall ng Search Doom Race, nakaupo si Yori sa main seat. Biglang may sumulpat na lalaki. Ang lalaki ay si Kamat. Lumuhod si Kamat sa lupa gamit ang isang tuhod at sinabing, Henrik, na nasa quasi-boundless Supreme Path rank, ay pumasok sa Permanence Acme Rango. Si Thea, na matagal nang nawala, ay humarap kay Henrik. Nang marinig iyon, nanatiling kalmado si Yori. Hindi siya natatakot sa isang tao sa Permanence Acme rank. Wala rin siyang pakialam kay Thea. Kahit na ang kakayahan ni Soren ay ganap na nakabawi, si Yori ay hindi natatakot sa kanya.
Nasa 9th stage of Omniscience Path din si Yori, ngunit nakapasok na siya. Ang ranggo ng Kylem Acme. Mayroon bang tungkol kay Soren? Tanong ni Yori. Umiling si Kamat at sumagot, hindi pa. Malala na yata ang mga sugat niya. Ito ay 30,000 panahon, at siya. Hindi pa rin nakaka-recover. Kung gumaling siya, magpapakita siya, mumbled. Yori bago sabihin, patawagin si Wyatt. Oo. Sabay alis ni Kamat. Maya-maya, lumitaw si Wyatt sa main hall. Nakasuot ng puti si Wyatt. He looked handsome, and he exuded an walang talo na aura. Sir Yori. Pagharap niya sa main hall, binati niya si Yori bago umupo sa ang gilid. Sa pagharap kay Wyatt, hindi na kumilos si Yori bilang patriarch. Naglakad siya papunta. Wyatt. Nakaupo sa harap ni Wyatt, nakangiting sabi ni Yori, Wyatt, 30,000 na. Mga panahon mula noong namatay si James. Lumaki ka na. Pumasok ka na sa Terra. Acme rank mula sa quasi-boundless Supreme Path rank at ang Eternal. Walang hangganan na Supreme Path rank. Ngayon, hindi maarok ang iyong kakayahan. Oras na para sa upang lipulin natin ang human race. Napatingin si Wyatt kay Yori. Pagpapatuloy ni Yori, hindi ko na-wipe out ang human race dahil gusto kong hayaan. Gawin mo. Kapag ang lahi ng tao ay ganap na nawasak, ang providence ng ang lahi ng tao ay babagsak. Sa panahong iyon, kung sinisipsip mo ang providence, gagawin mo. Ipasok ang Kylem Acme rank ng mabilis. Kung pumasok ka sa ranggo ng Kylem Acme sa pamamagitan ng sarili mong kakayahan, ang Greater Realms. Igagalang ka. Hayaan mo si Carson ang bahala. Tumayo si Wyatt at sinabing, naging makapangyarihan na rin si Carson. Siya ang angkop na kandidato upang patayin ang lahi ng tao at kontrolin ang mga universo. Napangiti siya. Sa pagkakaalam ko, parang may 2 anak na babae at isang lalaki si James. Hindi ko kaya. Simulang isipin ang pagmumukha ni Thea matapos patayin ni Carson ang anak ni James at nalaman niya ang totoo. Anabangan ni Wyatt ang araw na iyon. Kabanata 4458. Kabanata 4458 pagtingin kay Wyatt, tumango si Yori. At sinabing, iiwan ko ito sa iyo. Hindi mahalaga kung sino ang gumawa nito. Sa tao, race, si Soren at Thea lang ang malakas. Sa kakayahan ni Carson, kaya niyang patayin si Thea. Gayunpaman, mahihirapan siyang patayin si Soren. Si Carson ay isa ring mahusay na kababalaghan. Mayroon siyang bloodline ng human race at search doom race. Kaya, ang kanyang kaluluwa ay may aura ng magkabilang lahi. Gayunpaman, nang ipanganak si Carson, itinago ni Wyatt ang human race ni Carson. Bloodline at aura. Sa kasalukuyan, may bloodline at aura lang si Carson sa paghahanap ng doom race. Ang 30,000 epoch ay hindi isang mahabang panahon para sa isang powerhouse, ngunit ito ay mahabang panahon para sa isang buhay na nilalang. Kahit na ang mga taon ay hindi maaaring magbigay ng isang pambihirang tagumpay para sa isang powerhouse, maaaring lumaki ang nabubuhay na nilalang. Sa ilalim ng gabay ni Wyatt at ng Doom Race, pumasok si Carson sa Eternal. Walang hangganan na Supreme Path rank sa loob ng 30,000 panahon. Siya ay makapangyarihan. Walang sinasabing anuman, umalis si Wyatt sa lugar. Sa tuktok ng likod na bundok ng Mount Search Doom, may nakaupong lalaki. Isang bato na nakakross ang mga paa. Nakasuot siya ng puting roba at mukhang gwapo. Napapaligiran siya ng mga inscription ng Greater Paths. Naglabas din siya ng malakas na aura. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang damapo, at isang lalaki ang lumitaw. Nang maramdaman ang hitsura ng isang buhay na nilalang, huminto ang lalaking nakaputi. Nililinang at binawi ang kanyang aura. Pagkatapos, tumayo siya at bumati ng may paggalang. Ama! Bahagyang tumango si Wyatt bilang tugon kay Carson. Kamusta ang cultivation mo? Tanong ni Wyatt. Sumagot si Carson ng totoo, pagkatapos kong pumasok sa Eternal Boundless Supreme Path rank, naging mabagal ang improvement ng power ko. Sabi ni Wyatt, hindi ka rin pumasok sa Eternal Boundless Supreme Path rank. Matagal na ang nakalipas.
Dahan-dahan lang. Pagkatapos makapasok sa Boundless, mabagal ang iyong pag-unlad. Kailangan mo ng oras. Habang lumilipas ang panahon, lalakas ka. Salamat sa iyong paggabay. Magalang si Carson. Ikinumpas ni Wyatt ang kanyang kamay at pinigilan si Carson sa pagsasalita. Tanong niya, ikaw ba? Alam mo ba kung paano namatay ang iyong ina? Nang marinig iyon ni Carson, naging madilim ang kanyang ekspresyon. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, siya. Sumagot, namatay siya sa kamay ni James ng human race. 30,000 panahon ang nakalipas, si James ng human race ay nagplano na akitin ang lahat ng powerhouses ng Greater Realm sa Cloud Universe. Nagcast siya ng super formation sa Cloud Universe at pumatay ng maraming powerhouse, kabilang ang aking ina. Tumango si Wyatt at sinabing, ang lahi ng tao ang sinumpaang kaaway natin. Ang tao. Ang lahi din ang pinakamalaking hadlang natin sa pamamahala sa Greater Realms. Ngayon, nagpaplano kami sa pag-atake sa human race sa Sealed Realm. Sa pagkakataong ito, pangunahan mo ang isang hukbo at salakayin ang lahi ng tao. Ano? Ako? Nagulat si Carson. Sabi niya, pare, napakaraming powerhouses. Ang lahi. Paano ako mamumuno sa hukbo? Hindi ko kaya. Nang marinig iyon ay nagdilim ang ekspresyon ni Wyatt. Sumigaw siya, bakit hindi? Ikaw. Dapat may tiwala sa sarili. Oo. Agad namang tumango si Carson. Humanda ka. Pupunta ako at tipunin ang hukbo ngayon. Makalipas ang 3 buwan, mamumuno ka. Ang hukbo sa Sealed Realm. Susundan kita, pero ikaw ang may pananagutan. Lahat. Gustong sumunod ni Wyatt dahil natatakot siyang makilala ni Carson si Soren. Hindi sapat ang lakas ni Carson para harapin si Soren. At saka, gusto niyang mapanood ni Carson ang pagpatay sa mga anak ni James. Noon lang kaya ang kanya. Mapawi ang puot. Oo. Gagawin ko ang sinabi mo. Tumango si Carson. Hindi nagtagal si Wyatt. Pinili niyang umalis, at hindi nagtagal, nawala ang kanyang katawan. Mula sa lugar. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa ipinagbabawal na lugar ng ang paghahanap ng Doom Race, kung saan nakalock si Yemima. Walang buhay na nilalang ang pinayagang pumasok. Kahit na ang mga matatanda sa parehong ranggo bilang hindi makapasok si Yemima. Nang sumulpot si Wyatt ay agad namang lumuhod ang mga bodyguard na nagbabantay sa lugar. Sa lupa. Kabanata 4,450. Kabanata 4,450, Pagbati, Ginoong Wyatt. Hindi pinansin ni Wyatt ang mga bodyguard na nakaluhod sa lupa. Binuksan niya ang restriction seal at pumasok sa bilangguan. Nasa ilalim ng lupa ang bilangguan. Naglakad siya patungo sa lalim sa kahabaan ng daanan. Ito ay isang paikot-ikot na daanan. Ang ilalim ng daanan. Hindi makita. Hindi nagtagal, dumating si Wyatt sa ilalim ng lupa. May isang selda ng bilangguan sa lalim. Ito ay madilim at mahalumigmig, at sa loob nito ay isang babaeng nakaupo na nakakrus ang paa. Magulo ang itsura ng ginang, pero maganda pa rin siya. Kahit na mayroon siya nakakulong sa bilangguan sa loob ng 30,000 panahon, siya pa rin ang naglabas ng napakaganda aura. Tumunog ang mga yabag. Bahagyang binuksan ni Yemima ang kanyang mga mata. Napatingin siya kay Wyatt, na nakatayo sa labas ng kanyang selda. Ikinumpas ni Wyatt ang kanyang kamay at tinanggal ang paghihigpit sa pasukan. Naglakad siya. At umupo sa isang upuan na nasa likuran niya. Bakit ka nandito? Tanong ni Yemima. Namiss kita, sagot ni Wyatt. Ha? Sabay tawa ni Yemima. Wyatt, itigil mo na yang pagkukunwari mo. Hindi naman nagalit si Wyatt sa sinabi ni Yemima. Ang tanong lang niya, ipokrita ba ako? Ako, minahal kita ng sobra. Pagkatapos kitang pakasalan, nirerespeto ko ang mga desisyon mo. Ano? Tungkol sa'yo. Ano naman sa akin? Agad namang tumayo si Yemima. Siya ay nabalisa. Nagawa niyang DA ng buong paghahanap ng Doom Race, kaya paano ko malalaman kung ano ay totoo? Ayon sa aming naunang kasunduan, kami ay dapat na pumunta sa honeymoon pagkatapos naming pumasok sa Acme Rank. Paano mo ako masisisi?
Anong nangyari? Dapat mong sisihin ang iyong sarili sa pagiging mahina at nahulog sa mga kamay ng human race. Hinahayaan mo rin ang human race na samantalahin ang pagkakataon upang makapasok sa aming lahi bilang ikaw. Nasaktan ako, pero hindi mo ako inaliw. Sa halip, ikaw. Kinulong ako sa madilim na lugar na ito ng ganoon katagal, sigaw ni Yemima. Haha. Natawa si Wyatt sa sarili. Kailangan mong parusahan sa paggawa ng mga pagkakamali. Siya nga pala, hindi ko pinatay ang anak. Nanganak ka. Maayos naman ang pakikitungo ko sa kanya. Pinalaki ko din siya ng may pag-iingat. Ngayon, siya na. Nakapasok na sa Eternal Boundless Supreme Path rank at naging isang powerhouse. Aatakihin natin ang human race sa lalong madaling panahon. This time, siya na ang mangganguna. Hukbo at pumasok sa human race. Si James ay may 2 anak na babae at 1 anak na lalaki. Gusto kong patayin ng anak mo ang mga anak ni James. Ako. Gustong magpatayan ng mga anak ni James. Ano? Galit na galit si Yemima. Anong mali? Galit ka ba? Nag-iba ang ekspresyon ni Wyatt. Mapapahamak ka. Napatahimik si Yemima. Haha. Tumawa ulit si Wyatt. Mapapahamak ako. Kaya ano? Salungatin man ako ng langit, wawasakin ko. Ang langit. Fiercely, tinuro niya si Yemima at sinabing, sabi mo mahal mo ako, pero ikaw. Ibinigay ang iyong katawan sa isang tao. Nanganak ka rin ng bata. Ayaw na ni Yemima na kausapin si Wyatt. Nakaupo sa lupa gamit ang kanyang mga paa. Tumawid, nagsimula siyang magpahinga. Kahit hindi siya nagsasalita, nasaktan siya. Akala niya mapapatawad siya ni Wyatt. Naisip niya na kahit magkamali siya, hindi ito hahabulin ni Wyatt. Nakalulungkot. Mali siya. Nang bumalik siya sa paghahanap ng Doom Race at ipinanganak si Carson, siya ay nakalock sa lugar na ito. Hindi pa niya nakita ang kanyang anak. Kabanata 4,460. Kabanata 4,460 noong ang lahi ng tao ay malapit ng kumilos, nagsimula na ring isagawa ng Search Doom Race ang plano nito. Yori, ang patriarch ng Search Doom Race, hayaan si Wyatt na pangasiwaan ang lahat. Nagpasya si Wyatt na hayaan si Carson na lipulin ang human race. Kasabay nito, sa kaharian ng human race, lumitaw si Thea. Mount Bane ng ika-12 universo. Si Henrik ay nagsasaka sa bundok na ito. Matagal na siyang pumasok sa Quasi-Boundless Supreme Path rank. Ngayon, siya ay nasa Eternal Boundless rank. Lumitaw si Thea. Napatingin si Henrik kay Thea at hindi niya maiwasang magulat. Sabi niya, Grandmaster, anong ginagawa mo dito? Si Henrik ay kaibigan ni James, ngunit si Thea ay siya at ang Grandmaster ni Yukia. Pagtingin sa estatwa ni James, hindi napigilan ni Thea na umiyak. Ang eksena ni James. Ang huling labanan ay lumitaw sa kanyang isipan. Ilang sandali pa ay huminga siya ng malalim. Tinitigan niya si Henrik na nasa harapan niya. Grandmaster, magalang na tawag muli ni Henrik. Henrik. Sumulyap sa kanya, sinabi ni Thea, may gagawin ako. Ano ito? Magalang si Henrik. Itinuro ni Thea, nariyan ang mga watchers ng Search Doom Race sa universo at ang madilim na mundo. Gusto kong tanggalin mo ang mga watchers. Meron ka. Para mabilis. Kailangan mong alisin ang mga ito bago mahanap ang paghahanap ng Doom Race. Palabas. Habang nagsasalita siya, winagiwi niya ang kanyang kamay. Pagkatapos, isang inscription ang lumitaw sa kanya. Palad. Iningatan ni Henrik ang inscription na sigil. Nagpatuloy si Thea, ang impormasyon ng Watchers ay nakatala sa sigil na ito. Ang iyong kakayahan, madali mong maalis ang mga Watchers. Sisirain mo ba ang selyo at aatakihin ang Greater Realms? Henrik. Nagtanong. Sa loob ng 30,000 panahon, siya ay naglilinang sa bundok. Kahit na malapit siya kay James at kilala niya si Thea, hindi niya masyadong alam ang mahahalagang bagay ng human race. Oo. Tumango si Thea at sinabing, matagal nang nagtatago ang lahi ng tao. Ngayon, ang lahi ng tao ay kapantay ng iba pang lahi ng Greater Realms. Kabilang ang paghahanap Doom Race. Hindi na kami makapagpigil. Hindi tayo papayag. Walang kabuluhan ang sakripisyo ni James.
Gagawin kong uunlad ang human race na hindi kailanman. Dati. Nang marinig ito, natuwa si Henrik. Pagkatapos, hindi na nagsalita si Thea, at nawala ang kanyang katawan sa harap ng rebulto ni James. Hindi nag-aksaya ng oras si Henrik. Kaagad, binuksan niya ang inscription sigil. Binigyan siya ni Thea. Maaaring matuntan ng inscription sigil ang mga Watchers. Umalis si Henrik sa bundok at sinimulang tanggalin ang mga Watchers na inayos ni ang paghahanap ng Doom Race sa mga universo at sa madilim na mundo. Kasabay nito, naglakad si Jabari palabas ng espiritual na bundok. Pumunta siya sa 12th universe. Si Jacopo ay nasa Heavenly Court of the Human Realm noong ika-12 universe. Ito ang kanyang unang pagkakataon na naging Panginoon ng sinaunang hukuman sa langit. Ang ika-12 kaharian ng tao. 30,000 epoch na ang nakalipas mula noong siya lumitaw sa ika-12 universo. Sa palasyo ng Heavenly Court, nakaupo kanina ang isang babaeng nakasuot ng berdeng damit. Ang pasukan. Ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang mga kamay at tumitig sa malayo. Nangangarap ng gising. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang damapo, na bumubuo ng isang gwapong lalaki. Nang makita ng Lady in Green ang lalaki ay agad itong tumayo. Masaya, siya. Sabi, Jabari, bakit ka nandito? Ang babae ay si Sophie. Siya ay nasa Heavenly Court sa huling 30,000 panahon. Paminsan-minsan lang siya bumibisita sa rebulto ni James. Napatingin si Jabari kay Sophie. Tumanggo siya at sinabing, ang lahi ng tao ay kukuha aksyon sa lalong madaling panahon. Pumunta ako upang makita ka dahil ang laban na ito ay may kinalaman sa hinaharap ng mga lahi ng tao. Kung ang lahi ng tao ay makakamit o hindi sa ang Greater Realms ay nakasalalay sa labanang ito. Walang alam si Sophie tungkol sa mahahalagang bagay ng human race. Tinanong lang niya, magiging matagumpay ba ito?